Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid ng mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kila Catriel Marshall Tombok, Maliari Mascareñas. So pinapabati niya po ang Viva Max Babe at Viva Max Boys, Tita Mizzy, Tita Tamsi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Mabuhay kayong lahat. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan. At tunahin nating pag-usapan ng ads count ng EAT ngayong araw po, November 16, 2023. So, ang total ads po ng EAT ay 93 TB odds, nung Gap 1, 30 TB odds, Gap 2, 26 TB odds, and Gap 3, 37 TB odds. And syempre, puntahan din naman natin ang commercial duration po na may total of 30 minutes and 22 seconds. So, mataas pa din po ang ads count nila for today's video. At narito naman po ang ratings for November 15, 2023 na kung saan pinatikim lang talaga ng TBJ ng isang araw ang kalabang Tape Bulaga. Tapos after nun, inagaw ulit ng TBJ ang mataas na pwesto. So ito po ay for November 15, 2023. Wednesday, Nutam. So, ang Tape Bulaga po ay 4.08% at ang EAT naman ay 4.18%. At ang Showtime? Ayan, syempre yung Showtime 2.39. Ayan saan sinasabi ko sa inyo. Diba? Yan ang sinasabi ko. Sinasabi ko talaga yan. So, kung kaya nyo ma-maintain na number 1 kayo, yan sa kabila, doon sa Tape Bulaga. Kung kaya nyo ba na gawing maintain yung katulad ng ginawa ng TBJ, laging mataas, laging number 1, laging ganyan. Iba kasi yung datingan ng TBJ, ng EAT, legit Dowercads, kahit nung nasa Itbulaga pa sila. Bumababa nga sila saglit. Pero bumabawi din. Sa ilang dekada nilang ginagawa na ganyan, kaya ba ng kabila yun? Kung sakasakali, na ilang dekada silang tataas, tapos konding baba. Diyan na nakikita yan 4.18 to 4.8. Hindi pa ganon kalawak ang signal sa lahat, sa buong Pilipinas ang nakukuha ng TV5. Kung makakakuha ng malakas na signal ang TV5 at lahat makakapanood niyan hanggang Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa, sigurado ang taas niyan ay hindi lang ganyan. Alamdaman natin yan. Pero napakaganda yan na nakikita natin kahit EAT ang pangalan, kahit iniba nila, is kaya nilang dalin. Mapa ratings dyan sa TV, mapa social media, malakas talaga ang EAT. Kasi itong isa, yung kabila, is sige, nagna-number 1 sila dyan sa telebisyon, pero nakikita mo naman ang online nila is hindi talaga mataas. Mababa talaga. Kasi yung Showtime naman, matagal na nilang kalaban yan, ang Itbulaga nun, nandiyan pang TBJ Katapat na nila talaga. Pero, ayan, mababa ang Showtime. Siyempre, wala tayong magagawa. Pero ito talaga, EAT talaga. No? Kahit nag-iba-iba ng pangalan is nandiyadyaan pa rin. Hindi pa rin nawawala
ang power nila sa mga tao. 2.39%. Sabi naman sa kanila wag masyadong magdiwang dahil bukas babawiin nila yan ng TBJ. Hindi naman araw-araw ang paglamang ng tape bulaga. So tumachamba lang po sila. Ang TBJ kasi halos araw-araw talaga namang mataas. Sabi nga po, 'di ba, share your blessings. Share Ipatikim your naman natin sa blessing. kanila yung pakiramdam ng mataas ang ratings araw-araw. Kahit malang makatikim, kahit konti, no? Masaya, hindi ba? Ganyan po ang nararamdaman ng TVJ araw-araw. Araw-araw silang panalo dahil araw-araw silang Araw-araw, mataas happy. ang Diba? ratings. Samantalang si Zombie naman po ay nasa TV5 pala kanina. Ito po ay nalaman natin nang mag-post si Zombie ng story sa kanyang account, kasama niya po ang Pedro Pindukukas upang mag-promote ng kanilang MMFF na movie. Nasa Imagination po si Zombie, meaning nito nagkasama sila ni Maha Salvador and maaring nandoon din si Miles Ocampo and then si Chamito sa Imagination ngayong araw po ng Webes. And Kaya narito na, para matigil ng espekulasyon na si Zombie ay mapupunta sa Showtime, marahil siguro ay inaalok siya ng kahit sino, hindi lang Showtime, di ba? Dahil nga pumuputok siya. Yeah, si Zombie. So, pero nandito pa rin siya sa TV5. So, ang ibig sabihin niyan, ang loyalty ni Zombie ay nandiyadyaan pa rin. No, alam naman ni Zombie kasi kung paano siya nagsimula, kung sino yung mga taong nakakita sa hidden talent na tinatago niya talaga, kaya nailabas niya, at kung sino yung mga tumangkilik sa kanya. Ginagamit ni Zombie ang isip niya. Hindi yung kahit nakatikim pala ng kahit konting kasikatan, may nag-aalok na sa'yo, grab mo, tatalikuran mo na yung mga tao na naging instrumento kung ba't ka nagkaganyan, di ba? Ito po yung mga picture ni Zombie na isang patunay ay nasa Pilipinas lamang po talaga siya at wala siya sa ibang bansa or Ayan. wala siya sa bansang sinilangan po Nandito niya. lang siya. Kasi ang iniisip So, po ng nagbakasyon marami siya, kaya dito wala lang. po si Zombie sa EAT nitong mga nakarang araw dahil nagbakasyon daw sa lupang sinilangan itong si Zombie dyan po sa Nigeria. Ngayon, napatunayan naman natin na wala pala, kundi nandirito lang siya sa Pilipinas. Ngayon, malinaw na po ang lahat na kahit andi dito po si Zombie sa Pilipinas, wala po siyang schedule dyan sa EAT. Kasi kung meron, di andyan sana siya kanina, hindi ba? Hindi sana si Kuya Ryan ang nakapwesto sa kanyang pwesto kanina. Diba? So, wala po tayong magagawa dyan. TBJ po ang makakasagot nito. At syempre, si Zombie, kung bakit wala po siya dyan sa EAT ng ilang araw. Gayong nandirito lang naman pala siya sa Pilipinas. So, nasagot na po yung matagal nating katanungan, diba? Na wala Si naman pala Zombie kasi masyadong masyadong ano ba to? Pa-surprise, parang mga ganun. Ha? Parang nagbibigay siya lagi ng palaisipan. si Zombie Ang lakas dyan mo mang aning Zombie, ha? sa Nigeria. Kaya pala panay-panay po yung pagpo-post nitong si Zombie ng mga reels, mga video, mga content dito po sa kanyang Facebook page dahil ang dami niya pong time pala upang gumawa ng video. Ibig sabihin na hindi naman pala siya busy kasi yung kaniyang pinopromote po na Pedro Pinduko para po sa MMFF na movie, patapos na at ang nabalitaan ko po, tatlo lang yung kanyang ginawa doon or tatlong linyahan lang yung kanyang ginawa doon or tatlo lang po yung inaction niya doon sa moon. So, Okay lang din yun. At least, nandoon si Zombie, no? Nare-recognize siya, nasama siya sa movie. Pero malaot-malaon din, pagbutihan lang ni Zombie kung ano yung career na natatamasa niya ngayon, magugulat na lang tayo isang araw, baka maging bida na sa pelikula yan. No? Kahit ngayon, maraming nagsasabi na si Zombie, ganto, walang ano ba tawag doon, hindi daw nag-aano yung ano niya sa pag-host ganto na parang nahihirapan daw si Jose at si Wally sa pag ano sa kanya, wag naman tayong mainip, no? Wala pa naman ganong katagal si Zombie diyan sa EAT o pag-host diyan sa Sugod Bahay, no? Wag tayong mainip dahil baka dumating din yung panahon na matuto't matuto yan, no? Magkomento na lang tayo ng ganyan kung sakasakali is tumagal si Zombie ng 4 na taon o 3 taon, ganun pa rin, sayang mag-comment. Pero ganyan bago pa rin si Zombie is okay lang yan. Naiintindihan pa natin yan. Marami pang aaralin si Zombie sa ganyan.
So meaning hindi ito kakain ng maraming oras upang maging dahilan na wala po si zombie sa EAT araw-araw. Ilang araw na bang live ang EAT? 'Di ba? So nakadalawa na sila. Simula nung Miyerkules, Huwebes, no? So patatlo bukas and then paapat sa Sabado. And then pag wala pa si zombie sa Sabado at bukas, ano pa ba yung iisipin ng maraming fans, 'di ba? Na wala pong schedule si zombie Toge dito po sa EAT. So kahit na ganito po yung pananaw or yung tingin po ng marami, syempre, kay Zombie at sa TBJ pa din tayo magre-rely dahil sa kanila po natin makukuha yung totoong sagot. Okay? Samantala, pag-usapan naman natin ang bilyonaryong sponsors ng EAT na kung saan ay nakita po natin kanina ito sa sugod bahay na siyang nagbabalik loob na po sa TBJ matapos mag-lie-low ng ilang buwan lang naman. Kasi nung nakaraan po, nakita ko din ito sa EAT. Ini-endorse pa nga po ito ni Raisa May Dizon, di ba? At dala-dala niya po yung cart. Ini-endorse niya po yung Fiesta Gas. Kasi ito pong si Raisa May ay, di ba po meron siyang canteen doon, mga tapsihan, ganon. So, ang katuwang po ni Raisa May ay itong Fiesta Gas. And after noon, hindi na natin nakitang muli. So, marahil ito na po yung simula ng pagbabalik no, ng Fiesta Gas dyan sa EAT. So, Fiesta malaking Gas. sponsors din po ito ng EAT at talaga namang tiba-tiba na naman po no, ang TBJ dahil parami na po ng parami ulit no, yung sponsors na lumalapit po sa kanila. So, ang isang inaantay or dalawang inaantay na lang po natin ay walang iba Lazada, kundi ang Shopee. Shopee or Lazada. Yung dalawang pinakamalaking online shopping, hindi pa po nakukuha yan ng EAT or ng TBJ Production. Yan po yung pinakaantay ko. Yung dalawang online shopping na yan, alin man dyan sa dalawang yan. And yung Hindi rin malabong hindi mapunta dun yan. Ha, di ba? Kasi katutusin, nakikita natin, no? Tuwan-tuwa yung iba, nagko-comment na, natatalo ang EAT, wala nang nanonood sa EAT, ganyan, nalalaos na sila. Mga ganong comment. Kita nyo naman, no? Yung mga advertisers is parami ng parami. Imbis na pabawas ng pabawas, is parami ng parami. Alam na mga advertiser yan kung sino pa rin ang number one kahit maglalabas kayo sa ratings na nagna-number one yung kabila. Diba? Alam nila yan eh. Oh, sabi number 2 lang to, malakas yung kabila, number 1 na yung kabila. Paano? Kumbaga parang ganun yan eh. Paano sila naging number 1? Hindi kaya brown out go ganito. Kasi yung EAT iba eh. No, nakikita natin na sa hina na pa lang ng signal nila, hindi nakakarating masyado sa iba. Ganyan na pumapalo yung ratings nila, lalo sa online, 'di ba? Talagang pinagtsatsagaan sila ng mga tao na magbo-browse sa cellphone, nakakangawit kayo, manonood ka ng ganyan, no? Manonood ka ng EAT. Kita mo yung effort na ginagawa ng tao sa kanila. Sa iba, di ba, hindi nag-e-effort ng ganon. Palagay na natin ganyan. Malay mo, brown out yung isa, nagna-number 1. Malay mo, brown out lang. Kasi lalo pag brown out, hindi talaga tatamaan yung EAT ron eh. No? Talagang maapektuhan sila kasi ganon nga lang nangyayari. Di ba? Nasa ibang lugar, sa mga probinsya, may mahihina pa yung signal. So, ang malinaw lang yung channel nila. Sila yung bida doon. isa pa po, inaantay ko din po yan. Walang iba kundi po yung Coca-Cola. So, ayan po, malaking sponsor din po talaga yan. Nila yan eh. And sana po soon, magbalik loob na rin po sila dyan sa TBJ, ano? And, syempre, yun na lang yung ating inaantay and sana mapagbigyan naman po tayo, 'di ba? Dahil ang TBJ naman or ang EAT ay malakas, no? At nangunguna po itong noon-time show na ito sa ating bansa. Diba? Kaya yung matagal na nila nakasama nun, yung Coca-Cola, di ba? Yung sa sugod bahay din nila doon. Yung all for one, one for all for one. Di ba? Yung sabihin no bigyan niya ng malamig na Coca-Cola. Di ba? Yung ganun eh. So, ano ba yung humahadlang? Bakit hindi po sila lumalapit or bumabalik dyan sa TBJ? 'Di ba? Meron bang humahadlang para hindi maging sponsors ang malalaking online shopping na to at ang Coca-Cola ng EAT?
'Diba? Kasi kung walang humahadlang dyan, matagal na po na nasa poder ng E80 sana yan, yung mga sponsors na malalaking yan, 'di ba? Pero until now, wala pa din po. So mapapaisip at mapapatanong tayo na bakit? May connection ba si sponsors number 1 and number 2 dito sa Tape Bulaga na siyang humahadlang para maging sponsors sila ng E80? So yan ang malaking tanong na hindi po masagot-sagot. Ngayon, natating natong haya ng video na nagmula kay Thirst TV. Ayan yung mga hinihintay na advertiser is yung tatlong malalaki na yan. At yung Coke naman is alam naman natin na sponsor talaga dati nila yan. No? Sa Bulaga pa sila. Pero mukhang nagpaiwan doon ng konti. Malay natin, biglang yung tatlong yan is bumulaga na lang bigla diyan sa E80. Kaya mga katunay, na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.